Breaking news mga kabayan, eroplano ng Canada hinaras ng dalawang armadong jet fighter ng China habang nagsasagawa ng maritime patrol sa East at Yellow Sea. Ang eroplano ng Canada, bigla itong in-intercept ng dalawang Chinese jet fighter na armado ng mga missile. Naku China, hinay-hinay lang. China sinungaling talaga. Gumawa ng video na barko ng Pilipinas ang bumangga sa China Coast Guard. Buti na lang at merong mga drone ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources at Philippine Coast Guard. Kaya kitang-kita na China Coast Guard ang siyang sadyang bumangga sa barko ng Pilipinas. Taiwan, gagawa na rin ng multi-layer air defense na tinatawag nilang T-Dome. Ito ay halos kapares din ng Iron Dome ng Israel. Sa taong 2030, gagawin ng Taiwan na 5% ng kanilang GDP ang kanilang igugugol sa kanilang depensa. Alam niyo ba na taong 1969 hanggang 1986, umaabot din sa 2 hanggang 3.93% ng GDP ng Pilipinas ang military spending ng Armed Forces of the Philippines. Sibilyang eroplano ng Canada na nagsasagawa ng maritime patrol sa East at Yellow Sea, hinaras ng China. Ang eroplano ng Canada na sakay ang ilan sa mga international media na nagsasagawa ng pagpapatrol sa karagatan upang alamin kung meron bang mga barko ng North Korea na nagsasagawa ng mga paglabag sa mga parusang ipinataw ng United Nations. Pero laking gulat nila na dalawang Chinese supersonic jet ang nagpakita. Ang kapares na maneuver ng mga Chinese fighter jets na ipinapakita ang kanilang dalang mga missiles ay kanilang ginawa din sa mga piloto ng Canada. Ilang beses nagsagawa ng radio communication ang mga piloto ng Canada pero wala itong sagot na natanggap mula sa Chinese jet fighters. Over the deep blue waters of the East China Sea, This is Patrol Aircraft 117. a Canadian military aircraft is on the hunt, searching for North Korean vessels carrying oil, weapons and other illicit goods What are you carrying? in violation of UN sanctions. There's definitely some boats that look more suspicious than others. Operation Neon flies in international airspace over international waters, but Chinese territory is close by, triggering this response. We're in the process of being intercepted. In the distance, a Chinese supersonic fighter jet appears. It is just a short distance from the wing. Unhappy with our presence, the Chinese pilot hails the Canadian captain, who clearly states the Aurora's mission. I'm a Canadian aircraft operating in international airspace with due regard to the rights and duties of all nations. There is no verbal reply from the Chinese, just further acts of intimidation. We can still see that Chinese fighter jet. It is just off the wing, and they've been shadowing us now for the last 20 to 30 minutes. The Chinese certainly want us to know they are watching. As long as things remain professional and safe, the mission continues unabated. The jet disappears. But this is a game of cat and mouse, and a few hours later, a second intercept occurs. He's just on our tail. Less than 200 feet, in fact. The closest a Chinese fighter jet had come all mission. It can add some stressors, of course. Sometimes we're trying to maneuver, but we try to mitigate as best we can and keep the aircraft safe. After 9 hours of intelligence gathering, it's mission complete, under the most testing of circumstances. Sa ibang balita naman, China nagpalabas ng propagandang video na barko daw ng BFAR ang siyang bumangga sa Chinese Coast Guard. Kinontra ito ng Pilipinas. Philippine Coast Guard ipinakita sa pamamagitan ng drone video na klarong-klarong sinadya talagang banggain ng China Coast Guard ang barko ng BFAR sa karagatang malapit sa Pag-asa Island. And then eventually it will once again make a turn that will result to intentional ramming. There is also the drone video. You can see from this video
that it was really intentional on the part of the Chinese Coast Guard 21559 to directly ram the BFAR vessel Datu Pagbuaya. Sa ibang balita naman, Taiwan gagawa na rin ng sarili nilang multi-layer air defense system na tinatawag na T-Dome. Ito ay kasunod ng pagdeklara ng Amerika na gagawa ito ng Golden Dome. Ayon sa bagong Pangulo ng Taiwan, maglalaan ang kanilang bansa ng espesyal na pondo para sa paggawa ng nasabing sistema. Ito ay gagawin ng Taiwan para sa mas malakas na depensa laban sa banta ng China. Ang konsepto ay halos kapares din ng Iron Dome ng bansang Israel. Sensor to shooter ang konsepto para sa mabilis na pagtugon sa mga banta. Pangako ng presidente ng Taiwan, nasa darating na taong ito, lampas 3% ng kanilang GDP ang ilalaan nito sa kanilang pondo para sa depensa. At sa taong 2030 naman, gagawin nitong 5% ng kanilang GDP ang kanilang igugugol sa kanilang defense budget para sa kanilang pangakong seguridad at kaligtasan ng kanilang bansa. 今年底将提出国防特别预算。明年度我们的国防预算按照北约标准将超过 GDP 3%，并且也会在2030年前达到 GDP 5%，展现守护国家的决心。国家发展方案与公司协力的创新做法，水电。 居住、教育、国防支出的增加，并非漫无目的，而是有应对敌情威胁的明确力量，也是发展国防产业的动力。透过新的国防预算，我们要达成3大目标：第一，加速打造台湾之盾 T-Dome。 建构台湾分层防御、高度感知、有效拦截的严密防空系统，为台湾编织保护国人生命财产安全的防护网。 Habang ang Pilipinas naman ay patuloy pa rin nasa 1.3% ng ating GDP ang inilalaan ng Kongreso at Senado para sa depensa ng bansa. Sa kasaysayan ng Pilipinas, nagkaroon tayo ng 2% hanggang 3.93% ng military expenditure ng ating GDP. Sa panahon ni President Marcos Sr., taong 1969 hanggang 1986, taong 1987 hanggang 1996, nasa 2% pa rin ang military spending ng ating bansa at kalaunan, ito ay pababa ng pababa hanggang sa 1.3% na lang sa kasalukuyan. Nangako naman ang ilan sa mga senador ng Pilipinas na sa susunod na taon, nagagawa nila ng paraan na gawing 2% ng GDP ng bansa ang military spending ng Department of National Defense at Armed Forces of the Philippines. As long as I'm the chairman of the Finance Committee, I will commit to reach that 2% by 2028. No, yun ang atin. Thank you, Your Honor. Thank you. Pagtutulungan namin ni Senator Bato, Senator JV, Senator Loren, dahil sa computation namin, tingin ko kakayanin eh. I suggest Laban Pinas.